Amen, amen, amen. Sige po, makakaupo na po tayo, makikisuyo. Ano nangyari dyan? So, alam niyo po, masarap po sa piling ng Panginoon, no? Amen. Walang kalugi-lugi, amen. No? Tingnan niyo yung katabi niyo. Grabe ang mga tamis ng mga ngiti, basta talaga anak ng Diyos. Oh. Nagagandahan, amen. Eh, siguro ng mga iba, baka mukhang problemado sa buhay, medyo konti nasa simangot ng konti, pero pagkatapos na marinig ang salita ng Diyos, ay sigurado ko na kung gumagapang kayo papunta dito, ay baka po hindi na kayo makalabas dahil sa sobrang grabe ng mararanasan nyo sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Yung kalakasan, yung kagalakan, yung pag-asa ay ating mararanasan. Amen pa. Palagpakan nga po natin ang Panginoon. Ayan, salamat po sa Panginoon dahil yung laptop ko naglag po. So, tayo po magsisimula na at napakahalaga po natin pag-uusapan. Napakahalaga sapagkat ito yung bagay na naging kabiguan ng tao. Nung unang dalawang tao na nilikha ng Diyos. Kung maaalala natin, si Adan at Eva, nung panahon na yun, grabe yung kanilang pagpapala Grabe yung kanilang blessing. At nung mga panahon na yon, hindi pa pumapasok ang kasalanan. Amen? Nandyan po ba kayo? Kaya lang, dahil may kaaway, sininadayan ng kaaway, natuto silang sumuway sa Diyos. Dahil may iniutos sa Diyos. Sabi niya, makakain niyo lahat, pero wag lang tong isang to. Amen? Ulitin ko po, nung panahon na yon, ni batik na katiting na kasalanan, wala pa yung dalawang taong ito. Amen? Sila ay mga banal, sila ay harap-harapan nilang nakakasama ang Diyos sa Garden of Eden. Pero dahil sa pagsuway, alam naman natin na naging kaparasahan. Amen? Nalayo ang tao dahil sa kasalanan. Dahil sa pagsuway, nagkaroon ng kasalanan, nalayo ang tao dahil yun sa utos. Kung walang utos, walang pagsuway. Amen? Nandyan po ba kayo? Kung walang utos, walang pagsuway. Nabigo ang tao noon. Pero napakasarap. Dahil sa panahon natin ngayon, alam natin na mayroong pangalawang Adan na ipinanganak dito sa mundong ito. Amen? May pangalawang Adan na ipinanganak. Sino yon? Sino yon? Salamat sa bumulong, si Jesus daw. Amen? Nandiyan po ba kayo? Si Jesus. Dahil sa kasalanan ng tao, dahil sa pagsuway ng tao, merong Jesus na bumaba dito sa lupa, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos para ipakita niya yung kanyang pagmamahal. Amen? Hindi lang niya sinabi, kundi ipinakita niya yung kanyang pagmamahal. At dahil sa pagmamahal na yan, yung utos na sa pasimula pa, ay muling mabubuo. Sa pamamagitan ng ng pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya ang tao natututong sumunod. Bakit? Kaya nga sabi ng isang kasabihan, love conquer all. Amen? Paano tayo magtatagumpay? Paano natin mapagtatagumpayan? Sa isang labanan, para tayo manalo, ibig sabihin, kailangan pala tayo, grabe ang pag-ibig natin. Amen? Hallelujah! Kaya tayo ngayon, kahit anong hirap, kahit anong kalalagayan natin sa buhay, kahit anong pinagdadaanan natin, nakakasunod tayo. Amen po ba? Di nga. Mamaya po. Malapit na pong matapos yung laptop ko. Naglag daw eh. Amen po ba? Kaya ngayon pong umagang ito, ang pag-uusapan po natin, kaya po doon ako nag-introduction, ang pag-uusapan natin, the benefits of obedience. May benepisyo po sa pagsunod. Amen? Subukan mo suwayin ng nanay at tatay mo. Kung hindi bawasan ng baon. Amen? Kung hindi ka pagalitan. Amen? Sorry po. Amen? May benepisyo po, may benefits po sa pagsunod.
Hello? Bakit ang mga Israelite hindi nakarating doon sa promised land? Kasi katigasan ng ulo. Amen? Pakitaas po lahat ng kamay na matitigas ang ulo. Wow, grabe! Lahat matigas ang ulo! Amen? Laki-lakihan muna. Hello? Lahat tayo matigas ang ulo natin. Pero gusto nating i-bless tayo ng Panginoon. Gusto nating maging masaya tayo. Amen? Nandiyan po ba kayo? So may 7 lamang po tayong pag-uusapan sa benefits ng pagsunod. The benefits of obedience. 1 Kings 17, 8-16. Sabi po dyan, inuutos agad ng Panginoon kay Elias, pumunta ka sa Saraphat, sa Sidon, at doon ka manirahan. May isang byuda roon na inutusan ko magpapakain sa'yo. Grabe po si Lord, ano? Pinapupunta si Elias sa Sarephat, sa Sidon, at doon manirahan. Mayroon daw kasi isang byuda doon na inutusan para magpakain sa kanya. So, kaya pumunta si Elias. Grabe, masuno rin si Elias, ano? Amen? Pagdating niya sa pinto ng bayan, may nakita siyang isang byuda na nangangahoy. Sinabi niya sa babae, pakiusap. Dalan mo ako ng kaunting tubig na maiinom. Nang palis na ang byuda para kumuha ng tubig, sinabi pa sa kanya ni Elias, pakiusap, dalhan mo rin ako ng tinapay. Grabe, ano? Kasi inutusan siya ng Panginoon. Pumunta siya, para doon siya kumain. Pero itong byuda, sumagot sa verse 12. Sabi niya, sinabi ng byuda, nagsasabi po ako ng totoo. Sa harap ng buhay na Panginoon na inyong Diyos, na wala na akong tinapay. Ang natitira na lang ay isang dakot na harina sa mangkok at kaunting langis sa banga. Nangunguha nga po ako ng ilang pirasong kahoy dito para dalhin sa bahay at lutuin ang natitirang harina para sa akin at sa anak ko. At kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutom. Amen? Nakaka-relate? Nasusundan? Kaya sabi sa verse 13, sinabi nila sa kanya, huwag kang mag-alala. Umuwi ka at gawin ang sinabi mo. Pero, ipagluto mo muna ako ng maliit at tinapay mula sa natirang harina at dalhin mo agad ito sa akin. Sapagkat, pagkatapos, magluto ka rin para sa iyo at sa anak mo. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi mauubusan ng harina ang iyong mangkok at hindi mauubusan ng langis ang iyong banga hanggang sa araw na padalhan ko ng ulan ang lupa. Amen? Kaya, sasabi sa verse 15, lumakad ang babae at ginawa niya ang sinabi ni Elias. Kaya may pagkain araw-araw para kay Elias at para sa byuda at sa kanyang anak sapagkat hindi nauubos ang harina sa mangkok at hindi rin nauubos ang langis sa banga ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Hello? Amen. Sino ba ang Elias sa panahon ito? At sino naman yung byuda? Amen? Nandyan po ba kayo? So, napakalinaw na ang Diyos nagpapadala talaga ng mensahero. Kaya lang, yung byuda at yung anak, nasa sitwasyon na grabe, ano? Kasi yung panahon yan, ang background yan, dahil sa pagiging matigas ng ulo ng mga tao, nagalit ang Panginoon, kaya hindi siya nagpaulan. Kaya, nagkaroon ng taggutom. Amen? Dahil din sa katigasan ng ulo. Ngayon, gustong ipakita ng Diyos na siya Diyos na totoo at Diyos na makapangyarihan na kung tayo susunod, ay magkakaroon ng malaking himala. Katulad ng nangyari sa babaeng byuda. Sabi ng babaeng byuda, isang mangkok na lang na isang dakot na harina na lang Pagkatapos nga nito, pag naubos to, mamamatay na kami sa gutom. Amen, nandyan pa ba kayo? Nakita niyo yung grabing pagsunod ng babae? Nakita niyo rin yung grabing pagsunod ni Elias? Alam naman niya na, oo nga, kakaunti na. Ba't naman si Lord? Minsan ganun tayo Maging sa mga linggo naman, oo nga, Lord, ba't naman binigyan mo kami ng matitigas na ulo mga miyembro? Reklamo yan, no? Buti nga, may miyembro, no? Hindi po. Hindi po dapat ganun ang puso.
ang dapat magtiwala po tayo sa Panginoon. Amen? At nakita naman natin, hanggang sa dumating yung tag-ulan, hanggang sa dumating na muling tag-anihan, hindi naubos yung kanilang harina at langis. Amen? Amen po ba? So, number 1, ano ba yung mga benefits? Doon na tayo sa mensahe ng Panginoon. O, bago tayo magpunta doon, what is obedience? Obedience is to hear God's word and act accordingly. Kung ano yung naririnig natin, kung ano yung nababasa natin, na salita ng Diyos, ng katotohanan, dapat nilalakaran natin yon. Amen po ba? Amen po ba? Halimbawa, napapagod ka na. Pagod ka na sa buhay mo. Marami kang pinagdadaanan. Halimbawa, sabi ng Matthew 11:28, sabi niya, lumapit kayong mga napapagal at nabibigatan at kayo'y pagpapahingayin ko. Amen? Susunod. Kanino tayo lumalapit? Sabi ng Matthew 6:33, unahin ninyo ang aking kariyan, ang aking katwiran, at ang lahat ng pangangailangan nyo ay aking daragdag. Amen? Susunod. Huwag niyong kaligtaang dumalo sa pagtitipon. Bagkus, magpalakasan kayo. Dadalo. Amen? Utos po yan ng Diyos. Na kapag nakita nyo, lahat kapakinabangan ng natin. Magbigay kayo at kayo bibigyan, siksik, liglig at tumaapaw. Ito na lang yung pera ko bibigay ko pa ba? Inutos Kung di ko buksan ang durangan langit, nakita nyo po, nabubuhay po tayo sa pagsunod. Pero, hindi po tayo makakasunod kung hindi po yan tulak ng pag-ibig. Amen po ba? Hindi po natin kayang gawin ang lahat ng bagay at sumunod sa Diyos kung hindi yan tulak ng pag-ibig. Amen? Yung Kristong tinanggap natin, pakitaas po lahat ng kamay ng tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Hello? Dahil tinanggap mo ang Panginoong Hesus, punong-puno ka ngayon ng pag-ibig dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Amen po ba? Kaya walang dahil para hindi ka makasunod. So, kaya nga sabi ng Hebrews 11:2, dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Nagtiwala sila sa Diyos. Ang hirap-hirap kayang sumunod. Alam naman natin ang mga Israelite nung umalis sa Ehipto, sumunod nga sila, pero reklamador sila. Kapag may problema, sino dito pagka may problema, pinagdadaanan, tinatalikuran niya ang Diyos. Iniiwan niya ang Diyos. At nagmumukmuk sa bahay, araw ng linggo, araw ng sa halip na dapat nakarinig ng Word of God. Ang ginawa na nahimik. Nasaan doon ang pag-ibig? Amen? Nandiyan po ba kayo? So, kailangan paniwalaan natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Panampalatayan na natin. Amen? Kung bakit kinalugdan ng Diyos ang mga ninuno natin? Dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, yung pananampalataya mo, palaguin mo sa Diyos. So, benefits of living in obedience. Obedience brings blessing. Meron palang blessing pagka sumunod tayo. Kilala niyo si Abraham, amen? Genesis chapter 12, verse 1-3. Ngayon, sabi ni Lord sabi ng Panginoon kay Abraham, lisayin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahay mo, ang iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang mga magandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Grabe. That time si Abraham, nasa comfort zone na siya. Hello? Malapit siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Amen? Malapit siya sa kanyang mga kamag-anak. At ang kahit sambayan ng iyong ama. Pero inutusan siya ng Panginoon, umalis ka dyan. Lisanin mo yung lugar na yan. Hindi pa nga niya sinabi. Ipapakita pa lang niya. Ipapakita ko sa iyo. Kung saan ka pupunta, kung saan lugar. Hindi niya sinasabi. Papakita niya. Kailangan niya muna lumakad para makita niya. Kailangan naman, sa buhay natin ngayon, maraming sinasabi ang Lord sa atin. Maraming ipinapakita sa atin ng Diyos. Kaya lang,
Gusto ba nating lakaran ito? Aalisan ba natin yung kalalagayan natin ngayon? Kung ano man meron tayo. Kasi obedience brings blessing. Amen? Naalala ko tuloy yung anak ko, sorry po, Hindi ko sinasabing masama mag-abroad. Kasi nag-abroad naman sila before na mag-asawa siya. Pero pastor siya sa Batangas. Amen? Tinawag siya ng Panginoon sa Batangas. Inilagay siya ng mga magulang niya sa Batangas. Dahil ang katotohanan, kailangan niya ng finances. Pero may tanong po ako. Meron bang naglingkod sa Diyos na hindi niya sinustain ang kanilang pangangailangan? Maaari sa una, kasi under process, ganun talaga. Amen? Dadaan kang magtiis ka. Amen? Pero sabi niya, sa pagsunod, nandoon yung blessing. Nilisan niya. Lumakad siya. Kinalimutan niya yung kanyang mga mahal sa buhay. Iniwanan niya yung kanyang kamag-anak. At pumunta siya kung saan ipinakita ng Diyos. Naging tanyag ba siya? Sabi niya, gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Naging tanyag ba? Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Marami ba? Di ba marami? Pagpapalain ko, nagbawagan ng loob sa inyo. Sino ba ang Abraham dito sa panahon natin ngayon? Sabi niya, pagpapalain ko ang magbabagandang loob sa iyo. Sa ibang translation, pagpapalain ko ang lahat na magpapala sa iyo. Sa ibang translation. Amen? Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Pero sabi niya, sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Hello? Sino po yung Abraham sa panahon natin ngayon? Sino po yung boses ng Diyos na kinikilala natin na nagmula sa Panginoon? Kung sabihin ba ni Mami, kung sabihin ba ni Daddy, hindi ka para dito, para ka sa Kalatagan, Batangas, makikinig ka ba at susunod ka ba? Halimbawa lang nasa una kayo. Amen? Kung halimbawa na ikaw, nag-aaral ka, pag-graduate mo, nag-aaral ka ng doktora, tapos sasabihin sa'yo, punta ka sa ibang lugar at maglingkod ka doon, susunod ka ba? Comfort zone eh. Kaya nga nag-aral eh. Amen? Kaya lang, dapat malinaw. Hello? Ako po, nag-aral po ako ng engineering, pero napunta po ako sa military. Amen? Nandyan po ba kayo? Meron naman engineering din sa military. Nung nagpapalipat ako, hindi inalaw ng Lord. Nag-schooling ako, K9. O napunta ako doon sa K9. Pero may talent ako, musician ako. Amen? Pero malinaw, ganito lang ang malinaw po sa akin, kaya ako nabanggit. Nung ginagamit na ako ng Panginoon, dahil ako'y manunugtog, puro mga ribulto yung aking mga tinutugtugan eh. Ang tanong ko sa Lord, Lord, kinalulugdan mo ba ako? Ako, sigurado ako sa sarili ko na hindi ako sumasamba dyan. Eh, yung kaya mga taong makakakita sa akin, hindi kaya matisod? Amen? Nandyan po ba kayo? So, yun ang iniisip ko. Ayoko maging batong katitisuran. Kaya nanalangin ako, Lord, kung nakakahadlang ang trabaho ko, alisin mo sa akin ito. 18 years na ako sa servisyo. Grabe, no? Pinaalis yung trabaho. Kung kinakailangan kong mawala sa trabaho ito at ako'y mabuhay at para magawa ko yung pinagagawa mo, okay lang sa akin, Lord, dahil ikaw ang Diyos na totoo, pinaglilingkuran ko. Amen? Yun ang puso ko eh. Eh, siyempre, nakita na Lord yung puso natin. Gusto kong sumunod sa Kanya kasi hirap na po talaga ako. Nagkakandaiyak na po ako. Kasi dalawa kami ni Mami, pastor noon, may Bulacan, may Cavite. Sino magpapastor sa Bulacan? Eh, dalawa lang kami pastor nung nagsisimula. Ako na niyo po gaano kahirap para alam mo na yung tinanggap mo sa Panginoon, eh kailangan mong mangalaga ng tao tapos di ka makauwi. Tapos aawayin ka. Kaya napakahirap pong sumunod. Pero dahil sa tulak ng pag-ibig, dahil nakita ng Diyos yung puso natin na handa tayong sumunod,
Ano ginawa niya? Itong anak ko to, okay ito, grabe ang puso nito. Kayang ipagpalit ang lahat. Ano ginawa niya? Nilipat niya ako sa ibang unit. With 50% ng best pay ko ang nadagdag. Amen. Naintindihan niyo po? Hello? Ganun kabuti ang Diyos. At kung nangyari yung kay Daddy, mangyayari sa inyo yun. Amen po ba? Kung tayo ay susunod. Susunod katulad ni Abraham. Na kahit nasa comfort zone ka, kapag inutusan ka ng Panginoon, walang kalubihan. Amen? Pangalawa, obedience attract favor with God and man. Sino nakakalala kay Joseph? Genesis chapter 39, 2-4. Ginagabayan ng Panginoon si Jose, kaya naging matagumpay siya. Doon sa nakatira sa bahay ng amo niyang Egyptian na si Potiphar. Nakita ni Potiphar na ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Kaya't panatag ang kalooban niya kay Jose. Ginawa niya ito sa sarili niyang alipin at tagapamahalan ng kanyang sambayan at ang lahat ng kanyang ari-arian. Nakita niyo po. Sabi ng verse 2, ginagabayan ng Panginoon si Jose, kaya naging matagumpay siya. Taas po ang kamay na nagpapagabay. Hindi po yung ginagabayan, nagpapagabay sa Diyos. At kung kayo nagpapagabay, sure din naman ako na kayo'y ginagabayan ng Diyos. Amen? At dahil ginagabayan tayo ng Diyos, ang sabi, dahil ginagabayan tayo ng Diyos, ang sabi, katulad ni Jose, siya'y naging matagumpay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, matagumpay ka na. At hindi lang ito natapos, nakita ito ni Potiphar. Nakita ng tao nakapaligid sa kanya. Nakita nung Ehipsyo na si Potiphar, yung naginagabayan siya ng Panginoon. Nakita ng mga kapitbahay natin na kayo ginagabayan ng Panginoon. Kaya siya'y pinagkatiwalaan. Kaya mga kapitbahay natin, tiwala sa atin. Kapag may problema, pupunta sa atin. Magpapa-counsel. Amen? Kasi nakita niya na ginagabayan tayo ng Panginoon. Maging mga kaklase nyo, dahil ginagabayan kayo ng Panginoon, gagamitin kayo ng Panginoon. Amen? Hello? Amen po ba? So napakahalaga po niya. Nagiging ilaw tayo at asin sa loob ng ating pamayan ng community. Amen? Maging sa ating tahanan. Hello? Kasi, masunurin ka sa Diyos. Amen? Alam naman natin ang buhay ni Joseph. Binenta siya ng kanyang pamilya. Amen? Nandyan po ba kayo? Grabe siya, no? Binenta na siya ng kanyang pamilya. Tapos ganun pa rin siya. Masunurin pa siya sa Diyos. Amen? Kahit anong tukso, siya yung tinukso. Nung asawa ni Potiphar. Amen? Kaya nakulong yan, tinakbuhan niya yung asawa ni Potiphar. Kita nyo? Pero ginabayan siya ng Panginoon. Nakita ni Potiphar, kaya pinagtiwalaan siya. Sabi niya sa verse 4, panatag ang kalooban niya kay Jose. Panatag ang kalooban ng mga kapitbahay natin. Amen? Hello? Panatag ang kalooban ng mga kapatiran natin. Amen? So, obedience attract favor with God and man. Pangatlo, obedience brings healing. Hello? Aba, sa pagsunod pala, nandun din ang kagalingan. Sino nakakilala kay Naaman? Ito si Naaman ay may sakit sa balat. O ketong siguro to, ketong. Pero diyan kasi sakit niya sa balat, nakalagay Sabi po ng 2 Kings 5:1-14, ginagalang ng hari ng Aram si Naaman na pinuno ng kanyang hukbo dahil pinagtagumpay ng Panginoon ang Aram sa pamamagitan niya. Yan po si Naaman. Matapang siyang sundalo, pero may malubang sakit sa balat. Nung lumusob ang mga sundalo ng Aram sa Israel, may nabiyag silang dalagita na naging alipin ang asawa ni Naaman. Isang araw, sinabi ng dalagita sa kanyang amo, kung makikipagkita lang ang amo ko na si Naaman sa propeta na nasa Samaria, pagagaling siya nito sa sakit niya sa balat. Verse 4, pumunta si Naaman sa hari at sinabi ng dalagita mula sa Israel. Sinabi ng hari ng Aram, lumakad ka, dalhin mo ang sulat ko sa hari ng Israel.
Kaya umalis si Naaman na may dalang regalo na 350 kilong pilak, 70 kilong ginto, at 10 pirasong damit. Ito ang mensahe ng sulat na dinala niya sa hari. Pinadala ko sa iyo. Si Naaman na aking lingkod para pagalingin mo ang sakit niya sa balat. Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, pinunot niya ang damit niya at sinabi, bakit pinadala niya sa akin ang taong ito na may kulubang sakit sa balat? Para pagalingin. Diyos ba ako? May kapangyarihan ba ako para pumatay at bumuhay? Gumagawa lang siya ng paraan para makipag-away. Verse 8, nang malaman ng lesyon na lingkod ng Diyos ang nangyari, nagpadala siya ng ganitong mensahe sa hari. Bakit mo pinunit ang damit mo? Papuntahin mo sa akin ang tao niya para malaman niya na may propeta sa Israel. Kaya umalis si Naaman, sakay ng mga kabayo at karwahe niya at tuminto sa pinto ng bayan ni Eliseo. Verse 10, nagsugo si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa ilog ng Jordan. Lumubog doon ng 7 beses at gagaling siya. Yun po yung instruction ng propeta. Amen? Kaya lang, sabi po sa verse 11, pero nagalit siya Naaman at umalis ng padabog. Minsan ganito tayo, no? Amen? Gusto niyang gumaling. Pumunta naman siya. Oh, nakita niyo yung karakter ni Naaman? Sarili pa rin niya, gusto niyang masunod. O, pakinggan niyo po. Iniisip ko na tatawagin niya ang Panginoon niyang Diyos at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at pagagalingin ako. Ito niyo? May instruction, pero yung sarili niya, gusto niyang masunod. Di ba ganun tayo minsan? Hello? Hello? Di ba may instruction si Lord, pero yung sarili nating pamamaraan, kaya sabi niya, iniisip ko na tatawagin niya ang Panginoon niyang Diyos at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at pagagalingin ako. Sabi niya, ang mga ilog ng Abana, nagsuggest pa, at ang ilog ng Abana at Parpar sa Damascus ay mas mabuti kaysa sa mga ilog dito sa Israel. Bakit hindi lang ako roon lumubog para gumaling? Kaya man isang galit na galit. Bakit pa si pastor, grabe, pinakikilaman ng buhay ko? Bakit tayo minsan? Kesa sumunod, reklamo ang ginagawa. So galit na galit siya. Pero, lumapit ang mga utusan niya at sinabi, nagpaalala yung mga amo. Amo, kung may pinagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin ninyo ito? May taong ginagamit talaga ng Panginoon para mapagliwanagan tayo no? Uy, makinig ka kay pastor, makinig ka kay daddy, makinig ka kay mami, makinig ka kay... Amen? Kapatid rin, sabi niya, kung may pinagagawa po sa inyo, malaking bagay ang propeta, di ba gagawin ninyo ito? Pero bakit hindi niyo magawa ang sinabi niya na magugas at gagaling kayo? Nalinawan ang isip si Naaman. May nagpaalala eh. Amen? Minsan tayo, yung kapatid natin sa paalala, parang gusto pa nating ilaglag eh, no? O di ba may instruction sila? May misaya ang Panginoon sa pamamagitan ng mga pastor. Tapos pinapaalaan mo, ano ka ba? Wala kang pakialam sa akin. Minsan ganun tayo eh, no? Nagpapaalala na siya. Pero si Naaman, nagpakumbaba siya. Nakinig siya. Oo nga, nakarealize. Kaya sabi sa verse 14, kaya pumunta si Naaman sa ilog ng Jordan. At lumubog ng 7 beses ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos. Gumaling nga ang kanyang sakit at kuminis. Ang kanyang balat, gaya ng balat ng sangkol. Amen? Obedience brings healing. Amen? Amen? Amen. Praise God. Pang-apat, the benefits of living in obedience. Obedience leads to prosperity. Kilala naman natin si Job. Grabe si Job. Alam naman natin ang buhay ni Lord. Kaya sabi ng Job 36:11, kung susunod sila at maglilingkod sa Kanya, buong buhay silang mamumuhay sa kasaganaan at kaligayahan. Sino dito yung gusto niya mamuhay ng kasaganaan at kaligayahan? Kaya kailangan mong sumunod. Kailangan mong maglingkod. Buong buhay silang mamumuhay. Para kung gusto mo, buong buhay na mamuhay na may kasaganaan at kaligayahan, sumunod tayo sa Diyos. Maglingkod tayo sa lahat ng pagkakataon. Amen? Huwag natin ihuli si Lord sa buhay natin, kundi iuna natin sila. Amen?
Hello? Parang ang hirap-hirap po. No? Ano ba yung pag-una? Yung hindi na ako mag-aaral at maglo-Lord na lang ako na maglo-Lord. Hindi po ganon! Walang ganon! Amen? Dapat una siya sa lahat ng ating gagawin. Amen? So, at mamumuhay po tayo na may kasaganaan at kaligayahan. Amen po ba? So, obedience leads to prosperity. Panglima, obedience leads to deliverance. Alam naman natin, sa Exodus chapter 14, verse 21-22, pagkatapos itinaas ni Moses ang kanyang kamay sa dagat at nahati ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin na ipinadala ng Panginoon mula sa silangan, buong gabi umipang hangin hanggang sa ang gitna ng dagat ay naging tuyong lupa at tumuwid ang mga Israelita sa tuyong lupa ng tubig ay parang pader na magkabilang gilid. Yan po yung, grabe po yung hinahabol sila ng mga Egyptian. At sila yung mga nagre-reklamo. Amen? Kasi si Moses masunurin yan eh. Kung ano sabihin ng Lord, ginagawa niya talaga. At mangyayari naman kung yung pinangako ng Panginoon. Nagkakaroon ng deliverance. Amen? Amen po ba? Pang-anim, obedience conquers failure. Taas po ang kamay ng dumaan ang mga kabiguan. Maraming kabiguan sa buhay. Lahat po tayo, marami tayong kabiguan sa buhay. Amen po ba? Amen po ba? Yes. Nakita niyo si Pedro sa Luke chapter 5 verse 1 to 10. Si Pedro, mahusay na mga angisdaya. Kaya lang, kung magdamag sila ng isda, wala silang nahuli. Wala silang nahuli, no? Ba't kaya? Minsan, gumagawa tayo sa upasan ng Panginoon, bakit parang hindi tinutugon ng Lord at laging failure pa tayo? Hindi ka ma-appreciate ni Mami, hindi ka ma-appreciate ni Daddy, hindi ka ma-appreciate. Parang failure pa rin ang tingin mo. At parang tingin mo, nagiging failure ka. Hindi nila ako napapansin. Kaya nga hindi pinapansin, nagpapapansin ka eh. Huwag ka magpapansin. Amen, nandiyan po ba kayo? May mga dahilan po yun minsan. Bakit ganun? Nandiyan po ba kayo? May tinuturo ang Lord doon. Pero ang napakaganda dito, obedience conquers failure. Sabi po dyan, isang araw nakatayo si Jesus sa may bayan ng lawa ng Nazareth at nagsiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. That time, nangangaral si Jesus Christ. May nakita si Jesus na dalawang bangka sa may bayin. Nagbabaan na sa bangka mga mangisda at nagugos ng mga lambat nila. So, sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka na itulak iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. So, unang utos, nakiusap siya. Lord, pwede ba sabi ng Lord, Simon, maaari ba na tulak mo ng kaunti ang bangka mo sa tubig? Pagkatapos niyang mangaral sa verse 4, sinabi niya kay Simon, ito na po yung highlight. Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda. Ang hirap kaya nun, ano? Magdamag kang puyat, walang nahuli. Tapos bilang uutusan na pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda. Ang hirap paniwalaan, ano? Sa isang napakagaling na mangingisda na hindi nakahuli nung magdamag. Pagkatapos may mag-uutos sa iyo, hindi naman niya kilala pa dyan si Jesus. Hindi pa niya kilala. Hindi pa sa tinatawag na alagad yan. Diyan pa lang yung sa tinawag. Sumagot si Simon. Guro. Kasi nagturo eh. Nakita niya, nagturo eh. Pagdamag po kami ng isda pero wala kaming nahuli. Totoo? Totoo. Wala naman talaga nahuli. Pero itong napakaganda sa puso ni Pedro. Sabi niya, pero dahil sinabi ninyo. Pwede ba i-adapt natin ito. Na pag may sinasabi si Lord, na parang nag-aalanganin na tayo, parang nag-aalanganin na tayo. Pero dahil sinabi nyo, sabi mo nga sa katabi mo, dahil sinabi ni Lord,
ihuhulog ko ulit ang lambat. Amen? Sumunod siya dahil kay Lord. Dahil sinabi ni Jesus. Dahil sinabi ni Pastor. Makikinig kaya tayo? Baka sabihin, ba't Diyos ba yan si, Diyos ba yan si Pastor? Pero may sinabi si Lord. Ulit-ulit na lang ba? I will give you a pastor. Ulit-ulit ba? To feed you knowledge and wisdom. Ulit-ulit. Amen? Para lang makinig. Para lang sumunod. Amen? Nandyan pa ba kayo? Hello? Pero dahil sinabi mo, Lord, dahil pinasabi mo sa lingkod ng Panginoon, Lord, susunod kami. Sabi ni Pedro, dahil sinabi niyo, iuulog ko ulit ang lambat. Ano naging bunga ng pagsunod nila? Kaya pumalaot sila at inulog ang lambat. Hindi lang nakinig. Hindi lang praise. Hindi lang nakinig. Praise. Hindi lang nakinig. Sabi, pumalaot sila at inuhulog ang lambat. Matapos na lang marinig yung utos, pumalaot sila, sumunod sila, nakinig at sumunod. Isinabuhay. Ano naging bunga? At napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Amen? Dahil sa kabiguan, nagpatuloy. Lord, kahit anong kabiguan, kahit kahit mapahiya pa ako, mag-evangelism ako, kahit tanggal nila ako, kahit busa pa ako ng ihi, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Kahit pagtaguan ako, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Amen? Kahit pinagtataguan ka ng Bible, sabi mo, babalikan at babalikan mo at babalikan at babalikan mo yun hanggat may sinasabi sa iyo ang Diyos. Dahil sinabi mo, Lord. Dahil sinabi mo, Lord. Amen? At napuno at halos masira ang kanilang lambat. At dahil naging masunurin tayo, naniwala tayo, pinakinggan natin sila, nilakaran natin yung salita ng Diyos, nakinig si Pedro, kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa ibang bangka para magpatulong. Grabe, ano? Nadama yung mga kasama niya. Nandiyan po ba kayo? Naintindihan po ba natin? Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ang isda, ang dalawang bangka. Nakita niyo? Yung blessing, dahil sa pagsunod natin, dahil napagtagumpayan natin yung mga failure na yon, na hindi sila nakahuli ng magdamag, dahil nakinig tayo sa Panginoon, dahil sinabi ng Panginoon, pati yung pati yung mga kasama nila, pati yung isang bangka, dalawang bangka sila napuno. Hello? Napuno. Kaya ito tatandaan natin, Kung sa tingin natin, imposible, sa Diyos po, walang imposible. Sa Diyos na buhay natin, walang imposible. Amen po ba? Kaya, nakita nyo, nung makita nyo ni Simon, Pedro, nung ma-realize niya, lumuhod siya sa pata ni Jesus at sinabi, lumayo po kayo sa akin. Nakita niya yung kanyang sarili. Lumayo po kayo sa akin. Panginoon, kanina guro, ngayon Panginoon na dahil makasalanan ako. Nakita niya yung sarili niya. Siguro nakita niya yung sarili niya na dahil makasalanan siya. Kaya minsan minamalas siya. Hindi sila nakakahuli. Parang gano'n sa buhay ng pangkaraniwang tao. Kaya minsan ang nagiging tingin na natin, negatibo. Kaya hindi tayo nakakasunod. Pero ito, dahil sinabi ng Paul, pwede ba ulitin mga sabihin mo sa katabi, dahil sinabi ng Lord. Susunod tayo, amen. Mabigo man tayo sa una, mabigo man tayo sa pangalawa. Hindi tayo, yung pagkabigo natin sa una, hindi na yan nauulit. Matuto ka lang lumakad sa katwiran ng Diyos. Amen. Baka yung dumadating sa iyo, yun na pala yung regalo ng Diyos sa iyo, hindi mo pa
hindi mo pa inaalaw, hindi mo pa sinusunod, at katigasan ng ulo, yung sarili nating karunungan at pamamaraan ang ginagawa natin. Bakit? Amen? Kaya sabi niya, tingnan nyo, dahil sa verse 9, ganito ang nagreaksyon niya dahil labis siyang namangha, pati na ang mga kasama niya sa dami ng nahuli nila. Grabe, no? Pag gumagawa na ng himala ang Panginoon, namamangha tayo. Pero yun talaga yung bunga ng pagsunod eh. Amen? Yun yung bunga. Sa ating mga Kristyano, hindi na tayo namamangha dapat doon. Dahil sinabi na sa atin yun eh. Pag sumunod tayo, grabe ano? Kahit yung failure natin, mapagtatagumpayan natin. Nandiyan po ba kayo? So sabi mo natin, namangha sila San Juan, sila Santiago, San Juan, at Juan, ng mga anak ni Zebedee, ng mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Anak, huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi na isda ang huliin mo, kundi mga tao na upang madala sila. Dahil sa pagsunod natin, walang takot. Alam niyo yung mga walang takot? Yan yung ang Diyos lang ang inaasahan. Pero yung may mga takot, yan, medyo nananangang pa sa sarili ng karunungan at kaalaman. Nandiyan po ba kayo? Nandiyan po ba kayo? Yung matapang na tao, yun po yung mga binigay na ng buong buo sa Diyos ang kanilang buhay. At walang inaasahan kundi ang Diyos. Pang-pito, obedience bring miracles. Yan na po yung sa Biyuda, 1 Kings 17, 8-15. Nakita niyo po, kung may 1 kilong bigas ka at nang sasaing mo yan hanggang bukas, yun na lang ang bigas nyo. Pagkatapos, merong lumapit sa iyo na kahapon pa ng hapon, walang isinasaing. At nagsabi sa iyo, pwede po bang makahiram ng kalahating isang gatang na bigas? Bibigyan ba natin? Tapos wala kang pera, wala kang pambili. Hanggang bukas na lang ng umaga yung budget mo. Para sa pamilya mo, sa mga anak mo, kaya ba natin ibigay? Kaya ba natin sumunod? O magiging katulad tayo ng Biyuda na nalalaman ng Panginoon mong Diyos, ng inyong Diyos, na ito na lang yung meron kami. Pero sumunod pa rin siya. Lumapit sa'yo, ay kahapon pa hindi kumakain. Pagpapalit mo ba yung bigas mo? Alam mo na magugutom yung anak mo. Hanggang hapunan na lang, kinabukasan, wala na. Wala ka rin alam na pagkukunan. Bibigyan mo ba? Yung kakatingot na lang yung tinapay mo. Ganyan na lang kalaki. Isang kagat lang. Pagkatapos yung classmate mo, hindi lang kumagahan. Hahatiin mo pa yung tinapay. Praise God. Gutom ka. Hanggang bukas pa ng umaga yun. Bago pa hanggang bukas. Amen? Ang hirap sumunod Paano na lang yung pera ko? Ito na lang yung pera ko. Pera mo nga ba yan? Baka naman tithes yan. Ginastos mo yung pan-tithes. Para kay Lord yun Actually, hindi yung pagbibigay ang usapan doon. Ang usapan doon, handa ka bang sumunod? Amen? Hindi tayo yung magbigay kayo at kayo pagpapalain. Hindi po yun. Hindi po yun ang konteksto nun. Ang konteksto nun, kaya mo bang sumunod sa Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon? Naniniwala ka ba na gagawin niya anumang bagay na ipinangako niya? Nandiyan po ba kayo? Sakit, ang hirap, At least, sino po nakarinig nung top of God? Ito topic ko. Diyan po nagsimula Kasudlong po ito Bunga ng pag-ibig yan Yung pagsunod na yan. Amen? Kaya malalaman natin sa natin, mahal pa talaga natin si Diyos. Kung yung touch nga na sa Kanya talaga yun
90% yun sa'yo, at least, 90%, sabi natin, kinikilala kita ng lahat ng bagay, nagmula sa'yo. Totoo naman. Tapos yung 10% din natin maibigay. Hello? Hindi tayo makasunod. Amen, nandiyan po ba? Kasi, kulang na nga yung budget ko sa aking pamilya. Kaya nga, kulang, hindi ka marunong sumunod eh. Amen, nandiyan po ba kayo? Amen? Nakita niyo yung babae, ito na lang po ang kakainin namin. Mamamatay na kami pag naubos ito. Pero dahil sumunod siya, hanggang sa dumating yung ulan at muling nagkaroon ng pag-aani, hindi naubos yung kanilang harina at langis. Amen? Praise God. Hallelujah. Ngayon, yun po yung mga benefits. Eh, how can we live in obedience? Paano nga ba tayo makakapamuhay pag sunod? Number one, by keeping His commandments and, hindi pala number one, by keeping His commandment and acting on the Word of God by faith. By faith. Dahil hindi po tayo makakasunod. Hindi po natin magagawa ito. Yung nga sinasabi ng Panginoon, kung wala tayong pananampalataya at tayo nagkaroon ng pananampalataya dahil doon naman sa pag-ibig ng Diyos na ginawa niya sa atin. Amen. Yung ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Yung pagmamahal niya, pinakita niya. Tinanggap natin yon. Amen po ba? Kaya tayo natutong magmahal. Sabi ng Hebrews 11:6, hindi makapagbibigay lugot sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Taas ang kamay na may pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Kasi sabi, hindi makapagbibigay lugot sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Nakita niyo po yung bunga? So, how can we live in obedience? Number one, by trusting in God wholeheartedly. Ang sabi ng Psalms 125:1, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay tulad ng bundok ng Sayon na hindi natitinag. Sa halip, nananatili magpakilanman. Nakita niyo po yung nagtitiwala sa Panginoon, hindi mo kayang tinagin yan. Amen? Hindi yan matitisod. Amen? Nakatulad ng iba, pag pinag-usapan na ang tithes, natitisod pa. Bulag lang po ang natitisod. Kung mulat na po tayo sa katotohanan, never tayong matitisod. Hello? At yan, dahil lang sa pag-ibig ng Diyos na naranasan natin sa ating mga buhay. Amen. Nakita natin, nakapahamak na tayo. Impyerno na tayo, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen. At yun yung ating nilalakaran. Amen po ba? Pangalawa, by living a humble life. 1 Peter 5, verse 5 to 6. At kayo namang mga kabataan, makinig kayo, by living in a humble life. Magpasahod kayo sa matatanda. Matanda. O, diba? Mas malakas pa ang boses ng mga anak natin. Mas malakas pa ang boses ng mga apo natin. Hello? Minsan? Pero sa mga kabataan, magpasahod kayo sa matatanda. Sabi, kahit mataas pa pinag-aralan nyo, hindi nyo kayang kantayan ang mga experience na. Amen? Kasi pagpunta pa lang kayo, pabalik na yung mga yan. Amen po ba? Lalong-lalo na yung mayroong takot sa Diyos, yung mayroong salita ng Diyos. Kaya sabi diyan, at kayong lahat ng mga mananampalataya, kanina, mga bata lang, ngayon, taas ang kamay ng mga mananampalataya. Ang sabi po, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Hindi lang basta magpakumbaba, kundi maglingkod sa isa't isa. Kanina, 1 kilong bigas, may lumapit sa iyo, kapatiran. Paano mo mapaglilingkuran yun? Nakakailangan ng bigas. Sige sis, pagpay-pray na lang kita. Galing. Gutom na nga, kapo pwede kumain. Amen. Kaya lang, maging matalino po tayo dyan dahil may mga ano naman, lumalapit sa atin, nagugulang na lang. Kailangan, spirit-filled tayo, madidiscern natin sila dapat. Sabi niya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa dahil sinasabi sa kautusan. Kasulatan,
Dahil sa sasabi na saan, kinamumuhay ng Diyos ang mga mapagbataas. Ano ba yung mapagbataas? Yung hindi marunong makinig. Mapagbataas yun. Ngunit kinakawaan niya ang mga mapagpakumbaba. Hello? Sino yung mapagpakumbaba? Yun yung marunong makinig. Amen? Ninanamnam ang mga bagay na kanyang naririnig. Ini-evaluate niya. Tinitingnan niya. Bakit sinasabi ito para sa Allah? Verse 6. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng kapalisan ninyo dahil nagmamalasakit sa inyo. Di ba kaya tayo hindi mapagbigay, may palisayin tayo. So ipagkatiwala daw natin sa Diyos. Kasi siya nagmamalasakit sa atin. Amen? Pangatlo, by praying to God always. Oh, paano daw ba tayo makapabuhay ng may pagsunod? Ay, manalangin tayo, palagi. Laging manalangin, amen? Taas po ang kamay na laging nananalangin. Sabi ko po, taas ang kamay ng nananalangin. Nakita nyo? Sa instruction pa lang, pagsunod pa lang. Hindi po amen. Hindi ko po kayo pinapasang ayaw, pinapataas ko po ang inyong kamay. Taas mo ang kamay ng mga nanalangin. Okay, tayo. May nagkakita ko dito, siguro dito, parang dito, nag-amen dito, malakas yung amen dito eh. Kita nyo po, kapag hindi natin naintindihan talaga ang salita ng Diyos, ganyan po mangyayari. Amen. Sabi ko, itaas ang kamay ng mga laging nananalangin. Sabi diba, amen! Okay, tamo? Itaas nga ang kamay eh. Sana ito, tanong ko, ano bang tamang tanong doon? Lagi pa tayo nananalangin? O, tinatanong ko kayo, hindi ko pinataas ang kamay. Doon lang mag-i-amen. Naintindihan niyo na po. Maliit na bagay lamang po yan. Pero tingnan nyo, kasimple. Simple instruction. Hello! Naintindihan niyo po? Nakuha na po yung mensahe? Iiwanan ko na po yung pangatlo? Ito nyo. Amen, huli. Huli tayo. O may sinabi. Pang-apat, by studying and meditating on the Word of God. Nakita niyo po yan. Palaksak na po yan, Joshua 1:8. Pero, lalakaran pa talaga natin yan. Sabi niya, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito, araw at gabi. Hello, araw at gabi po. Sabihin mo sa katabi mo, di nga. Hello? Sabi niya, sometimes, pag kailangan lang, mas una ko tinitingnan yung cellphone ko pagising ko sa umaga, kaysa magbasa ka ng Bible. Ako po, nagpapasalamat po ako doon sa kaibigan ko nasa Amerika. Lagi may word of God yun na pinadadala sa akin. Yun po yung binabasa ko pagkagising ko. Ano, nandyan po ba kayo? Minsan, yung pa nga yung topic ko, minsan doon ako kumukuha. Magawa ko ng topic. Sa inyo po. Sabi niya, huwag mo kalimutan basahin ang akalat ng kautusan, pagbulayan mo ito, araw at gabi. Para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kasi pag hindi natin yung ginawa, pagbulay-bulayan, araw at gabi, kasi sabi niya, para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti. Paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng mga nakasulat dito. Paano nga ba? Hello mga kabataan. Amen? Diba parang nahiya? Parang minsan lang ako sa isang linggo. Pag lang may nagpe-preach, kapag lang ang youth service, kakarinig ako ng salita ng Diyos. Para hindi pa nga pinagbubulay-bulayan. Wala lang, pinakinggan, hindi man lang nagsulat. Kaya kinabukasan, nakalimutan na kung ano yung pinag-usapan. Hello? At napakaganda po ng pangako yan. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Kaya pala maraming nabibigo, no? Muulad nga, pero hindi sila nagtatagumpay. Doon po ba kayo? Nagtatagumpay naman sila, hindi sila umuunlad. Ano yun? Kasi minsan, matagumpay ka nga sa karir mo, hindi ka naman umuunlad. Bakit? Hindi mo kasi kasama ang Diyos. Amen? Hindi mo kasi sinasali si Lord. Sali mo naman si Lord. Amen?
Yan po ba kayo? Salin mo si Lord. So, by studying and meditating on the Word of God. Panglima, by sponsoring the work of God with our resources of other financial commitment. Amen? Pera na naman to kasi resources and other financial commitment eh. Ako po, blessed na blessed po ako dito. Grabe. Kasi mga tao dito talaga, grabe ka supportive sa church. Amen? At ako po nagpapasalamat. Para may 200,000 na yata ang pondo natin dito. Amen? Salamat po doon sa mga nag-pledges. May bibili po tayong lupa dyan. Malapit na po. Ang halaga po ay 1.1 million siguro ang pinakamababa. Baka tumaas pa. Meron na po tayong 200,000. Palakpakan natin ang Panginoon! Yes! Hallelujah! Amen? Ganyo? Ay, saan natin kukunin yung 900,000? Kay Lord natin we-withdrawin yun. Amen? Ano po ba kayo? Sa pamamagitan ng mga may hinihipong puso. Kung hindi naman, okay lang. Amen? Nandiyan po ba kayo? So, sabi niya, with our resources and other financial commitment. Sabi ng Luke chapter 6:38, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Hello? Nagbibigay na kayo eh. Amen? Wala ka naman hindi kayo bigyan ng Diyos. O siyempre, dahil binigyan kayo ng Diyos, alam nyo na. Amen? Sabi niya, ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Alam? Pag kuripot ka, kuripot din. Amen? Nandiyan po ba kayo? Meron po ba nagtanim ng 10 puno na umani ng 100 bunga ng mais? Amen? Konti lang tinanim mo, 10 puno lang. Alam naman umani ka ng, kahit times 2 na nga yun, edi 20 lang. Nandiyan po ba kayo? Pero ulitin ko po. Yan po'y pagsunod ulit. Amen? Nang mayroong pag-ibig. Pagmamahal ang nagtutulak. Amen? So, napakahalaga po yan. Dahil sa pagsunod po natin, ipakikita po natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Hindi po tayo marunong magmahal, pero pinakita niya yun. So ba, kung Diyos ka na ba, magkakatawang tao ka pa ba? Nasa iyo lahat ng kapangyarihan. Ha? Kung isipan lang ng tao, ba't mo gagawin yun? Diyos na ako eh, pwede ko naman magicin yung mga yan. Oh. Amen? Pwede ko naman sila mailigtas lahat. Diyos ako eh. Pero hindi niya ginawa eh. Pinakita niya yun. Amen? So ipakita natin na mahal talaga natin ng Diyos. Ano pa po? By living in love. O, tingnan mo kung in love yan katabi mo. Kanino kaya in love yan? Kay Lord? O doon sa crush na? Amen? Sabi po ng 1 John 4:16-21. At dyan na po siguro ako magtatapos. Last verse. 1 John 4:16-21. Umibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Amen? Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napuput naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Pero po ba sinungaling dito? Ulitin ko po yung verse 20. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napuput naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Baka naman meron pa kayo kinapuputan dyan, baka may kaaway pa kayo dyan. Masakit man sabihin po, sabi po ng 1 John, sinungaling daw po tayo. Amen? Dahil, kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Hello? Minsan niya, kapatid pa natin yung kaaway natin. Kasi inagawan tayo ng mana. Nilamangan tayo. Hello? Amen? Nakakainis naman. Kaya lang, isipin mo naman, madadala ba natin sa langit yan kung makikipag-away tayo? Nasaan yung pag-ibig ng Lord na tinanggap natin? Inibig niya tayo ng Diyos. Siya yung umibig sa atin. Kaya,
Kaya nga, sabi natin, mahal natin ng Diyos. Na kahit meron tayong kinaiinisan, meron tayong kinabubuwisitan, mahal pa rin natin sila. Yun po kasi talaga yung totoong nagmamahal. So, kung may kaaway ka, kung meron kang kagalit, kung meron kang kinapupuutan na nakikita, na hindi mo mamahal, hindi mo makuha mahalin, paano pa kaya ang Diyos na hindi natin nakikita? Amen? Kaya ito ang utos na binibigay sa atin ni Kristo. Ang tao nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kapatid. Amen? Amen? Paano naman yung kapitbahay ko, chinismis na ako, lahat ng buong barangay, nalaman na niya, chinismis na ako. Ano naman mamahalin yun? Dikontrahin mo to. Ang taong nagmamahal sa Diyos, dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. Kontrahin mo. Kontrahin mo, sinabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway. Husgahan mo yung kapitbahay mo. Para ikaw yung husgahan din naman Diyos. Kung anong panukat na gagawin sa iyo, na gagamitin sa iyo. Amen? So, sabi niya, ito yung utos na ibinibigay sa atin ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Kung totoo tayo nagmamahal sa Diyos, dapat din nating mahalin ang kapatid natin. Yan po yung istorya. Nung ako po medyo bigat na kung bakit po ako nakapag-topic ng love of God. Mahalin na natin sila. Amen. Yung mga sinakta ng ating puso, sinaksak, pinukpok ng martilyo yung ulo natin, mahalin natin sila. Amen. Magmahalan po tayo. Dahil po doon makikilala na tayo nga ay kay Kristo. At dahil sa pag-ibig na yan, dahil sa pagmamahal na yan, namuhay tayo ng may pagmamahal, may pag-ibig. Anumang bagay na marinig natin na mumula sa salita ng Diyos, napakadali na lamang po na gawin at sundin. Nandiyan po ba kayo? Amen? Kaya pag umapawin po natin ang pag-ibig natin sa Diyos, walang pag-aalinlangan, walang ititira. Bigay na po natin sa Diyos. Kasi yun po yung ating tatak. Mamuhay ng may pag-ibig. Kung tayo may pag-ibig, lahat magagawa natin. Dahil si Kristo ay nabubuhay sa atin. Kaya nga sabi ni Paul, not I live, but Christ lives in me. Kinalimutan niya ang lahat. Handa siyang mamatay para sa lahat. Kasi nakita niya, naranasan niya yung pag-ibig ng Diyos. Kaya naghamon pa siya. Diyos, anong nakakulong siya, sabi niya, rejoice, always rejoice. Magala kayo, lagi kayo magala habang siya'y nakakulong. Tayo, malaya tayo. Kapag ang pag-ibig ng Diyos na gumapo sa ating puso, lahat kaya natin gawin. Hindi tayo mag-aalala. Sapagkat totoo ang Diyos na nangako sa atin. Totoo ang Panginoon ating pinaglilingkuran. Kaya sa umagang ito, lahat po tayo tumayo at tayo po ay lalapit sa Diyos.